Wala na ang bunso ko, ang sanay pag-asa ko. Ito ang kirot na hindi matumbasan ng salita para sa isang amang binalot ng dalamhati matapos matagpo ang patay ang kanyang anak, isang buntis na estudyante sa loob ng isang boarding house sa Makilala, Cotabato. Tumigil ang mundo para sa isang ama nang tumating ang balitang babago sa kanyang buhay. Bandang 4:00 ng hapon, habang nagtatrabaho siya sa bukid, tumawag ang kanyang anak. Hindi niya alam na iyon na pala ang tawag na dudurog sa kanyang pagkatao, ang pagkamatay ng kanyang bunsong anak. Ang anak na sana maaring magdala ng bagong lakas, bagong direksyon, bagong pag-ahon mula sa kahirapan. Pero pati ang pag-asang iyon nawala rin ng parang bula. 2 buhay ang nawala, 2 pangarap ang naglaho, ang kanyang anak at ang kanyang sanay magiging apo. Binigyang linaw naman itong hindi siya galit sa kasintahan ng kanyang anak na nakabuntis sa kanya. Hindi lamang niya maintindihan kung bakit itinago ng anak ang pagbubuntis, gayong maiintindihan naman niya sana ito. Matatandaan na natagpuan ang buntis na estudyante sa isang boarding house na nasa state of decomposition na pinaniniwalaang nasawi habang nagle-labor at walang mahingan ng tulong. Nabatid na nagtatrabaho ang kanyang kasintahan sa Tacorong habang itinago naman ito ang kanyang pagbubuntis sa kanyang pamilya at sa mga caretaker ng naturang boarding house. Day, kung naman kayo sala si mga day, ngailan ko pa sa hilo. Ay, sakit kayo. Di ko kadawat. Unta. Yan malaman na lang ko nila ba. Sakit. Diagin ako gubog-gubog yun. Di na ako siya makita. Mag yun tada akong paglaom. Kaya sa tanang igsoon niya, sayo kayo nangamin nyo. Naku, ikaw nila magtiwas ng tada, magtubos ba. Doon lang katuigod. Antos na ko. Luigi Alan, Tutor, NDBC, Bida Balita.